Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit na naman itong pag-uusapan natin. Grupong Escudero na gulantang Senator Lacson na bisto ang 143 billion insertion na pinagpiestahan sa panahon ni Escudero. Cheese at Marcoleta pinapadisbar at ghostwriter ni Gotesa asintado. Matapos ang kaliwat kanang pagtanggi ng grupong Escudero na wala silang kinalaman sa mga pasabog ng mga testigo tungkol sa malawakang flood control kickbacks, abay Senador Lacson na bisto ang bilyones na insersyon sa panahon ni Escudero. Samantala, Marcoleta pinapadisbar ng isang batikang abogado. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Bago pa man umingay ang flood control scandal, nakaladkad na ang pangalan ni Senator Cheese Escudero sa di umano'y budget insertions ng higit kumulang 142 billion peso worth of insertions umano ni Escudero noong siya pa ang Senate President. Kalaunan, makailang beses pinabulaanan ni Escudero ang mga paratang. Kabilang ang tila pagbisita niya sa House of Representatives kahit holiday ang November 30, 2024. Sabi sa isang Politico report, yan ay para masigurong masisiksik umano ang 142 billion sa budget nitong buwan bunsod ng flood control investigation. Saka na nagkakudeta sa Senado at pinalitan siya ni Senate President Tito Soto. After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Si Maynard Ngu na binanggit ni Bernardo ang di umano'y bagman ni Escudero na siyang tumanggap ng nasabing amount, sabi sa isang 2023 report ng Philippine Center for Investigative Journalism. CEO si Ngu ng Cosmic Technologies Incorporated o mas kilala bilang Cherry Mobile na nag-contribute din ng 30 million sa senatorial campaign ni Escudero. Si Ngu rin ang may-ari ng Cork Wine Bar, ang meeting spot na binanggit ni Bernardo tungkol sa naging transaction. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Cheese Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, "Alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin." Ayon kay Bernardo, Antindi mo, nangyari ang Escudero, ng 160 million pesos para kay Escudero sa first quarter ngayong taon. Matapos sa naging revelasyon ni Bernardo, hinalungkat ng netizens ang mga litrato sa Cork Wine and Bar. Spotted ang ilang photos ni Heart Evangelista sa nasabing bar na ine-endorso rin ang Cherry Mobile. Sa parehong bar, may groupie rin si Lawrence Lubiano na top campaign donor ni Escudero noong 2022. Kasama ang anak niyang si Lemuel na boyfriend umano ni Claudine Co, pamangkin ni Congressman Zaldico. Lumitaw pati ang mga litrato ni Escudero kasama si Ngu at Kirante. Well, yun na nga mga kaibigan, di ba? Matagal nang dinidinay yan ni Escudero yung insertion na una nang nabalita noon pa na 142 plus billion na insertion. Pero ngayon mga kaibigan, nabisto, malala ni Senator Lacson itong mga insertion na to no ginawa nung panahon ni Escudero. Dahil nga dito mga kaibigan, eto, 143 billion ham and cheese pinagpiestahan ng halos lahat ng senador nung panahon ni Escudero. Ang tindi. Speaking of mga senador mga kaibigan, eto, yung dalawa sa mga hindi nag-insert, Senador Risa Hontiveros at si dating Senador Coco Pimentel. Yan po, wala po silang in-insert. Karamihan na dyan, billion po yung talagang ipinasok dyan. Pinagpiestahan nga eh. At syempre, kung merong piyesta, syempre may busog na busog mga kaibigan. Nangunguna daw po dyan si Villanueva, oo, pangalawa si Cheese Escudero at si Bongo. Kaya naman mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Lacson na nakakalula yung ganitong pinaggagawa nung panahon ni Escudero. Ayon nga po ito sa isang radio interview. Ngayon pakinggan po natin yan. Eto. Ang una, ito, maganda itong topic na ito kasi in aid of legislation. Ang GA is a piece of legislation, di ba? So mag-exercise na kami ng self-restraint na kung saan, wag na kami mag-insert kay NEP man ito, kay sa House Gab ba, o sa Senate version, o sa BICAM, wag na kami mag-insert do sa mga, lalo na do sa local infrastructure projects. Hindi lamang sa DPWH budget, kundi pati DepEd, yung sa DOTR, mga iba na meron ding infrastructure na nakapaloob sa kanilang budget.
Kasi doon nagkakaloko-loko. Sabi ko nga, Mm. original sin. Kasi saan ba nagsimula ito? Kung walang insertion yung mga senador, mga congressmen, walang paglalaruan yung district engineering offices sa buong Pilipinas. As, di ba, lumalabas ngayon, hindi lang naman Bulacan eh. Nagawin nga sa Davao Occidental Yes. si Secretary Vince Dizon. Mas malala pa ngayon nakita niya doon eh, 90 plus billion. Pagkatapos wala man lang nakita na nagawa. So, Grabe. kalat ito talaga widespread. Ang original sin, babalik at babalik tayo doon sa sino nag-insert. Ang hindi naman nakakagulat na kasi ito, ngayon lang naman nalantad at inamin ni Secretary Bunuan na sa National Expenditure Program pa lamang, nag-i-insert na yung mga senador, mga congressmen. Nako. So yun ang hindi po pwede kasi budget preparation yun eh. Sa executive branch yun eh. Wala naman pakialam. Maghintay kami na dumating sa amin yung National Expenditure Program bago kami mag-amend. At pag-amend namin, sana magkasundo-sundo na kami. Huwag na kami makialam doon siguro doon sa level na lang ng mga big ticket projects para makatulong kami kung ano yung direksyon ng yung national program ng gobyerno, mapa infrastructure man, livelihood o social services. Doon kami na lang mag-amend o kaya mag-discuss kung nakikita namin na mali yung direksyon o pwede namin exercise yung oversight. Pero kung pati yung mga proyektong 150 million, 200 million, 300 million, papakailaman pa namin, napag-aralan na yon. Ang masama pa nga, yun nga, sa NEP. Kaya, alam mo, nakakita nga ako ng dokumento, yung sa Ito na, mga 2025. Senate pa lang ito, hindi ko pa natatapos kasi meron din akong nakita doon na listahan ng mga congressmen. Hindi lamang NEP, yung kabuuan, sa Senate pa lang at least 100 billion eh. Nagulat nga ako sa mga individual insertions ito Opo. Ito yung naka-FLR ngayon, no? Pagkalalaki. Never pa ako nakakita kasi nung araw, nung hindi pa na-declare na ang constitutional yung PDAF, nandun lang sa hundreds of millions eh. Ngayon, ang nakita ko yung total kabuuan, at least 100 billion. Alam mo, Ilan lang kasi. almost all the senators in the 19th Congress, Nako. nakita ko doon sa listahan. Ayaw ko na lang magpangalan kasi hindi naman kompleto yung 24. Basta Ayun mga kaibigan, malinaw, hindi kompleto yung 24. So alam na natin yung dalawa dyan, si Senator Risa, Senator Coco, hindi sila nag-insert. Pero yung iba dyan mga kaibigan, malinaw na eh. 'Di ba? Sino ba yung mga senador ng 19th Congress? Halos lahat yan mga kaibigan, nag-insert. Kaya wag sana magmalinis yung iba pang mga senator dyan. Lalong-lalo na yung mga gumagamit pa ng mga Bible verses. Akala mo talaga, walang bahid ng korupsyon. Ay, nako talaga. nakita ko, at saka ang lalaki. Wow. Bilyon na ng ang mga figures in the billions, ano. At in total, nakita ko yung total parang basta mahigit 100 billion sa between the yung members ng Senate lang. Hindi ko pa na-scrutinize yung party naman ng House. Pero ang haba na listahan din. Sir, baka ang sabihin nila, insertions hindi naman necessarily masama. Yan ay para naman sa constituency. Well, amendment yung insertion eh. Hindi illegal. Pero kung makakita ka ng insertion na 9 billion, Yun na nga. 5 billion, 6 billion, isang tao, parang pinakailaman mo na yung buong budget. Sabi nga ni Totoo. President Bongbong, di ba, bago niya pinirmahan o bago nagveto, sabi niya, hindi ko na makilala yung President's budget. And he was referring to the 2025 GAA. Kung saan mga kaibigan, si Escudero ang Senate President niyan. Kaya nga sinasabi ni Senator Lacson noon pa na pinaka-corrupt. Pinaka-uwi na lang yan na pondo sa kasaysayan. Yung panahon ni Escudero. Nakakahiya. O yung gap nung pinadala sa kanya, yung enrolled bill. Kaya nga ang dami niyang binito at the same time, marami naka for later release o yung tinatawag na for issuance of SARO. Ako, ang dami Ang nadidiskaril kasi, yung programa ng gobyerno kasi pagka nabito o hindi na-release, ang magsasabi, yung infrastructure program ng government kasi hindi mo na-release, hindi nagamit yung budget. Totoo. Para saan ba yung budget? Diba? Investment yan eh. Mag-invest ka sa infrastructure para may pumasok na investment. Para na sa ganun, magaang yung flow ng goods and services sa iba't ibang lugar ng kapuluan. Pero kung dahil na-discarril, yung national program ng national government at ito'y pinag-aralan nila based doon sa pinanggalingan nilang Barangay Development Council, yung mga local development councils na nag-prepare ng kanilang mga kanya-kanyang local development plans all the way to the RDCs. Kung na-discarril yun, di-discarril yung programa ng gobyerno na matagal nilang pinag-aralan dahil lamang
okay lang kung yung sa oversight o kaya sa pagre-review ng Kongreso, both houses, maayos. Ang problema, pumapasok yung sariling interest. Ang iba nga doon, makikita mo, yung kanilang insertion, pansarili eh. Grabe. Ang end state na nakikita nila, Ay, magkano nako. yung komisyon eh. Hindi yung yung makakaganda sa bansa eh. So ilalabas niyo yan, sir? Yung kung Yan. sino-sino? Ganda ng tanong. Sa budget deliberation siguro, pwede kong Abangan. tanongin ito. Yun. Bakit pinayagan nyo ba ito? Kasi pagposisi, lalo sa plenaryo, gusto ko lang malaman ilan doon sa mga isiningit, yung mga insertions, ang na-release at paano na implementa. Tulad ngayon, may lumalabas na, di ba? Unprogrammed appropriations na-release. Hindi madaling i-release yan eh. Kasi unprogrammed appropriations, sa ilalim yan ng Special Purpose Fund. Kasi tatlo yung laman ng GAA natin, regular budget, Special Purpose Fund, at saka yung automatic appropriation. Ito yung maganda mga kaibigan, 'di ba, kay Senator Lacson na talagang walang pinoproteksyonan kasi siya mismo hindi tumatanggap ng mga pork barrel, mga insertion na yan, wala mga kaibigan. Kaya wala siyang takot dito, 'di ba? At saka eto nga, sabi niya, may mga senador talaga na bilyon-bilyon yung mga in-insert dito. At syempre, inaabangan natin yan. Ang sabi nga ni Senator Lacson, kakausapin niya yung mga senador doon sa session nila kung saan makikita pa rin naman nating lahat. Tatanungin niya kung anong nangyari, saan napunta yung mga bilyon-bilyon na in-insert na mga kapwa niya senador nung panahon ni Escudero, kung saan nga daw ay pinagpiestahan at karamihan dyan ay nabusog. Kaya naman mga kaibigan, napupunta tayo tuloy doon sa tanong na, ito ba yung dahilan kung bakit ganito na lamang yung paglilihis di umano ng grupong Escudero at Duterte? Na meron ba silang pinoproteksyonan para hindi mailantad itong mga ganitong insertion nung panahon ni Escudero? Kasi nga ang iniimbestigahan mga kaibigan, di ba, yung corruption sa flood control projects, nadawit yung mga pangalan ng mga grupong Escudero, nina Jinggoy, nina Joel. At syempre mga kaibigan, kaya ba may ganito na ginagawa si Marcoleta, yung mga sinasabing tanim witness, tapos mga peking notaryo, at nagre-request hindi pala request, nag-uutos. Itong si Marcoleta, nakala mo feeling chairman pa rin, na gustong ipatawag yung abogado, dalhin niya yung notarial register para makita daw kung sino nagsasabi ng totoo. Si Orly ba? O yung abogada na nagsasabing hindi totoo yung mga notaryo na yan, o peke, ginamit lang siya. Pero mga kaibigan, una nang sinabi ni Senator Lacson na hindi niya papayagan yan. Mas nakafocus sila doon sa pag-iimbestiga at hindi siya papayag na magamit yung Blue Ribbon Committee para sa ganitong mga investigasyon, tulad na lamang nito yung sinasabi ni Marcoleta. Kaya naman mga kaibigan, sa mga ganitong kabalbalan, yung mga pineke ni dokumento, sino nga ba yung mga ghostwriter nito, sino yung pasimuno nito, sino ba yung utak sa mga kabalbalan na to na bit-bit yung testigo na to. Ang sabi po mga kaibigan ni Attorney Falsis, dapat si Rodante Marcoleta ay madisbar na. Dahil sa paggamit ng falsified document. Nako, matindi to Pero tingnan nyo, ipapatawag ni Marcoleta si Attorney Peachy Rose sa Senate hearing at susubukang ibuli siya into submission. Pero yun na nga mga kaibigan, nahuli at nabisto ni Senator Lacson yung ganitong kagalawan ni Marcoleta. Hindi po siya papayag dyan. Kaya naman mga kaibigan, sa mga ganitong kabalbalan ng grupong Escudero at ni Marcoleta, abay eto, talagang tingnan natin yung mga reaksyon ng mga kababayan natin. Okay, tulad na lamang nito, dapat kasuhan ang nasa likod at mapanagot. Well, tama ka kaibigan. Senator Lacson, dapat yata may disciplinary action ang namimeke ng papeles, testimonies kahit senador. Unethical yan si Marcoleta. Well mga kaibigan, tama naman. Dapat talaga may disciplinary action. Pinag-iisipan ata na kasuhan ng perjury itong si Orly Gotesa. Dito naman kay Marcoleta, abay tingnan natin, may ethics naman may ethics committee naman tingnan natin kung anong mangyayari dito sa pinaggagawa ni Marcoleta. Yun na nga, sana nga madisbar, di ba? Tama, ipadisbar at kasamang ipakulong si Marcoleta. Yan mga kaibigan, matitindi yung galit ngayon ng ating mga kababayan, gustong madisbar si Marcoleta. Okay?
Ngayon mga kaibigan, ang malaking tanong, kung merong ghost project, di ba? Tapos mga inaswang na project. Ngayon naman, sino itong ghostwriter ni Gutesa? Eto mga kaibigan na may pabitin itong si Senator Lacson. Eto, pakinggan po natin to. Eto, itong isa pang interview niya. Yung kay Gutesa daw is clearly political and the product of coaching. Do you think po kinoach itong si Gutesa? At yung iba po, ang observation, baka si Senator Rodante Marcoleta dahil parang sinasabihan siya nung nagbabasa siya na, nakalimutan mo tong ganito, balikan mo tong paragraph na ganito. Kayo na lang mag-ghost ka kasi lahat naman tayo nag-viral na nga eh. Baka magkasagutan na naman kayo. Marami nang sa TikTok kung saan. Kaya siguro, ang sasabihin ko na lang yung hula nyo, hula ko na rin eh. Nako. Malinaw naman mga kaibigan kung sino yung hula dito ni Senator Lacson. Kasi nga, kung sino yung hula natin, yun na din ang hula niya. Ngayon mga kaibigan, gusto nating malaman sa inyo kung sino nga ba yung hula nyo dyan. Paki-comment po mga kaibigan ha. At bago tayo magtapos mga kaibigan, merong dito si Senator Trillanes may sinasabi siya sa DOJ na wag gawing state witness sa mga kasabwat ng Duterte admin. Agree mga kaibigan, especially dito sa flood control scam na to mga kaibigan. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyo kalimutan i-like at i-share tayong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.